Guys, alam nyo ba, bago pa man na-discover ng top rank si Naoya Inoue, He's the best. All fighters should be like him. みんな選手が彼のようだったらいい。 ay ito munang boksingerong ito ang nakikita ng mga boxing fans sa bansang Japan na maging big superstar sana ng kanilang bansa. Kaso, ang napili nilang makalaban, itong ating pambato at nasira ang kanilang mga plano. ジャブの打ち終わり、しっかりして。Bukod sa mga Meksikano, ang bansang Japan ang isa sa pinakamahigpit na katunggali ng ating mga pambatong boksingero pagdating sa lower weight class division. Naglipa na doon ang pinakamatitinik na kanilang pambato sa mababang timbang. Kaya naman madalas nakakasagupa ng ating mga kababayan pagdating sa mga championship fight. Hindi rin mawawala sa mga rankings ang kanilang mga pambato sa mga sanctioning body sa buong mundo. Kung pag-uusapan ng mga mababang timbang sa larangang ating pinag-uusapan. Sadyang hindi rin naman tayo nagpapahuli pagdating sa usapang matitinik na pambato. Sa katunayan, hirap din naman ng mga Hapon kapag Pinoy ang kanilang kasayaw sa ibabaw ng lona. Kung matatandaan natin na pinahirapan ni Nonito Donaire ang kanilang pinagmamalaking si Naoya Inoue sa unang paghaharap. Sadyang wala na sa prime ang ating pambato, kaya tinalo ng The Monster sa ikalawang pagkakataon. Kay Nonito Donaire pa lang ay medyo tagilid na ang mga Hapon. Paano pa kung prime na Nonito Donaire ang nakasagupan ng kanilang pambato na nagpatulog kay Vic Darchinyan, nagpangisay kay Fernando Montiel, nagparitiro kay Jorge Arce. Sadyang mamalasin ka nga naman kapag nasa kalakasan pa ng Pinoy ang kanilang makakasagupa sa ibabaw ng lona. Katulad na nga lamang ng kanilang pambatong kampyon na si Ryu Yamanaka. Nakasagupa nito ang ating pambato na si Vic Saludad. Ito ang ikalawang pagkakataon na idedepensa ng Hapon ang kanyang WBO World Minimum Weight title. Sa sobrang kumpiyansa ng Hapon ay nanood pa mismo ng live sa venue ang kanyang ina at mga kapatid. Ang hindi nila alam ay ito ang pinakamasakit na mapapanood nila sa ibabaw ng lona si Ryu Yamanaka habang binubugbog ng ating kababayang si Vic Saludad. Narito at ating panoorin ang punong-puno ng aksyon na pinamalas ng dalawang Asyanong boksinger. Pero bago natin simulan yan ay kung maaari sa paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa pagtunog pa nga lang ng kampana ay kapwa mainit na ang parehong boksingero. Bumibitaw kaagad ang mga kombinasyon ng ating pambato at gumaganda rin naman kaagad ang pambato ng Japan. Sa tuwing umaatake ang ating kababayan ay agarang gumaganda ng counter ang Hapones. Halatang ang punteriya nito ay katawan ng ating pambato. Sa pagpasok ng ikalawang rounds ay napaka-impresibo ng mga binibitawang suntok ng ating kababayan. Ngunit sadyang hindi nagpadadaig ang kampyon ng Hapon dahil napakaganda rin ng mga counter punches na kanyang ipinapamala sa labang ito. ただ、その世界戦を経験することで、キャリアとして強くなってますからね。そうですね、ちょっと山中出てきましたかね。いや、まだ一人そこで。まあその世界戦の後は長く戦ったラウンドが10ラウンドというこの挑戦者のサルダー。さあ一方のチャンピオンの山中でありますが、この接近戦とにかくインファイトというものを練習してきました。まだでも、その質はないかな。なるほど、今はまだこの距離でいいわけですね。まだ、どんなパンチが効くんで、どんなパンチを打っていくのかっていうのを探るスタートでいいと思います。さあボディに入った。大橋さん、そのあたりチャンピオン陣営なんですけれども、距離は今の距離でいいと、パンチは見切れるからと。ただ足を使って距離詰めるところはあってもいいぞという話です。
Nang ibabaw ang counter punches ng Hapon sa pagkakataong ito. Katulad na nga lamang sa tuwing umaatake ang ating pambato at bumubukas ang kanyang depensa, ay dito nagkakaroon ng pagkakataon ng Hapon na kumounter sa kanyang bandang ulo na siya namang malinaw na kumokonekta. Ngunit ang mas madalas talagang punteriya ng Hapon sa ating kababayan ay ang katawan nito dahil mas madalas naiiwang bukas ang depensa ng ating kababayan. 焦らせてる。はい。焦って出てきたところに、かわした。歪めた。さあ、チャンスだ。ボディグッとして。ボディの連打。ちょっと体で、倒して、ちょっそのあたりも十分に積んできました。香川さん。と、はい。まずは、このよく見ていますね。パンと、ガードをした後の左フックね。素晴らしい。素晴らしいですね。はい。なかなかね、これ練習ではやるんですけど、みんなで、試合で打てるパンチではないんでね。まあ、そして山下隊長が言っていましたけども、言ったことをすぐ吸収してできるっていうのが、まあ、長谷川さんがその強くなった過程と本当に似てるというね、話をしていました。いいボディ入りましたね。いいボディ入りましたね。ここでちょっと顔が今ちょっとTila natutunan na ng ating bansa na protektahan ang kanyang bodega at ang kanyang naging game plan sa patuloy na pag-atake sa kanyang katawan ng Hapon ay ang atakihin niya rin sa katawan ng naturang champion. Nang sa ganon ay malimitahan din ang pag-atake sa kanyang katawan at makapag-set up ng isang magandang counter. してくれないっていうのもあると思います。まあ、そうしますと、今度は右手左のダブルです。ダブル。アッパー。左のダブル。積極的に行く左。もう左ダブル。いってもいいよ。ちょっと上をが巻いている。さあ、激しい打ち合いだ。キーマス山中。頭を揺さぶりながら中に攻め込んでいきます。これがこの数ヶ月で注目したインファイト。Sa pagkakataong ito ay paunti-unti nang nababasa ng ating kababayan ang galawan ng Hapon at nagiging maganda na rin ang kanyang depensa. Nahihirapan ang Hapon na kumonekta sa kanya ng mga counter punches dahil na rin sa impresibong footwork na ginagawa ng ating kababayan sa ibabaw ng lona. 左ボディもその同じ頭の位置で打てるっていうのを接近戦で戦ってるんですよ。だから相手からすると、どっちが打ってくるかわからないっていう頭のポジション取りしてます。そしてまあここでロングです。このラウンド。長谷川さん、山中は自分の距離をうまいところで取りつつですね、まあいけるときには積極的に中に入ってくるよね。いけるときは、ちょっとタイミングずらしていって、で相手が入って、Napakasipag bumoto ng mga kombinasyon ng Japanese champion. Pero dahil sa adjustment na ginawa ng ating kababayan, ay hindi masyadong kumukonekta ang mga suntok nito. Bagkus ay mas lalo pang nakakakonekta ang ating kababayan ng kanyang mga opensa. 当たるんじゃないかなと思いますね。なるほどね。まだ左をダブルかフック。今度は右。さあ、ちょっとバランスを崩した。ここはちょっとチャンスかもしれません。この試合も強くなりました。トレーニングを重ねる中で、勢いは2センチ増え、体幹も強くなったこのチャンピオンの山中。また左のボディ。この戦い方この押し合いでも体力消耗しますから。そうですね。それがこんなにスタミナがあるとは思わないです。さあ、今度は2ラッパー。しかしどうですか。防衛戦からこの変化の球ですね。さあ、すごい。ボディでグッといってますね、これは後から効いてきますからね。さあ、第6ラウンド。ただあまり無防備にならないってことだけは常に頭に入れて、そうですね。アッパーも何回か打ってきてますから、アッパーがかなり強烈な部分もあります。挑戦者のサルダーノ。チャンピオンの山中はこのビッグサルダーで一番やりたくなかった相手だと言っていましたが、そのサルダーに対して左のボディ。戦い方変えてくる。Dahil sa depensa ng ating kababayan sa kanyang katawan, ay minsan nakakaligtaan niya na nakabukas ang depensa niya sa kanyang bandang ulo. Nakakalusot ang uppercut ng Hapon. Ganun pa man ay napakaganda na ng depensa ng ating pambato at nakakapag-counter din ito sa katawan ng Japanese champion. Listen for the bell. 挑戦者の大橋さん、チャレンジャー陣営ですけれども、先ほどのラウンドからですね、ボディを打たれた時に顔を歪める仕草がかなり多くなってきました。そしてですね、そのボディに対してもっと距離を。
Sa kanilang kalagitnaan ng palitan ng suntok, ay isang overhand right ang pinakawala ng ating kababayan. Siyang malinaw na tumama sa pambato ng Japan at naging dahilan ng pagbagsak nito. 何度も見受けられました。さあ今度はまたリズムを左右に振ってナイスですね。ジャブの打ち終わり、しっかり実現。 Ilang segundo na nga lang ang nalalabi sa rounds na yon. Kaya naman naisalba pa ng champion ang kanyang sarili at makapagpatuloy sa susunod na round. 今いいですよ。今のでいい。今のですよ。あと30秒なんでね、クレンチでいいですよ、まだ。さあ残り30秒です。この第7ラウンドにチャンピオンはクリンチでいいんです。さあここはクリンチに持っていく。残り20秒スイッチです。さあ先ほどいいタイミングでストレートを行った。ここは足を使って一気に来ました。ファンガール2度目の防衛なのか。さあここはなんとか耐えてほしいチャンピオン。右のボディをもらった。足を使って、ここでボングに突かれました。このラウンドチャンピオンダウン。息子さんの様子をもう見ていられません。Isang magandang opensa na naman ang ginawa ng Japanese champion dahil siya naman ang nag-adjust sa laban na ito. Dahil hindi siya matagumpay sa pag-atake sa katawan ng ating pambato, ay pinuntirya naman nito ang kanyang ulo at matagumpay siyang nakakapatama ng maayos. 練習してきたことをこの最終残り2ラウンドで出し切ることができるか。王さん、チャンピオン陣営ですけれども、山田選手足がつっているようですね。なるほど。それでも中に入れと、くっついてもう密接して中途半端な距離じゃなくて中に入って打てということです。Hanggang sa umabot sa suklulan 12 rounds sa kanilang bakbakan, isang napakagandang tagisan ng mga suntok ang kanilang ipinamalas. Ngunit nababaka sa mukha ng Japanese champion ang mga pinsalang tinamo niya sa ating kababayan. さあ KO 決着なるのか、それとも判定に持ち込まれるか。11ラウンドまた息を吹き返しました。チャンピオンの右のストレート。さあここで左のボディ入った。今度は左アッパー。さあ距離を詰めていく、中に入るという指示が飛んでいます。練習してきたことをこの最終残り2ラウンドで出し切ることができるか。王さん、勝っていく、そういう気持ちは負けていません。チャンピオンの山中、ここでロング。11ラウンドが終了し、残り15秒。さあ残り10秒。Sa pagtatapos sa kanilang laban ay itinanghal ang ating pambato na bagong kampiyon, pero saludo pa rin sa apo na si Ryoyo Yamanaka sa pagbigay ng isang magandang laban sa ating kababayan. 115対112ジャッジカルロス・オルティス新チャンピオンイクなんと山中龍也、世界への2度目の挑戦。3対0判定負け。 Guys, check nyo nga tong Japanese fighter na to. Tinagurian daw itong kasing lakas daw ni Manny Pacquiao at kasing bilis. Ultimo siya sa sarili niya, naniniwala rin siya na kaya niyang tapatan ang lakas at bilis ng ating pambansang kamao. マニ・パッキャオのようなラスベガスで活躍できる選手になりたいです。 Ayon sa balita ay marami din daw itong tinalong mga Pinoy. Kaso nga lang, nung makatapat siya ng isang matibay na Pinoy, ay pinatunayan sa kanya na malayong malayo
ang agwat niya kay Manny Pacquiao dahil dito pa lang ay pinalamon siya ng maraming suntok at sunod-sunod na mga atake na hindi niya kinaya. Boom! Kita mo yun, Brad? Sunod-sunod ng mga pinalamon na suntok itong Japanese. Ayun na! Animoy dehado na ang Pinoy ng 3 beses pabagsakin ito sa unang rounds pa lang ng isang hard-hitter boxer na pambato ng Japan. Kadalasan sa isang laban, sa pagitan ng 2 boksingero ay expect mo na nakalalamang na agad ang isang manlalaban kapag ito ay nasa kanyang teritoryo o doon mismo ginanap ang nasabing laban. Dahil na rin syempre, karamihan sa lahat ng mga manonood mismong mga kababayan nito. Minsan pa nga, pati mga huradong kinuha ay kababayan din ng naturang boksingero. Kaya naman, para malinis ang iyong panalo kapag ikaw ay isang dayo, kailangan mong patulugin ang iyong kalaban. Pero papaano mong gagawin iyon kung sa unang round pa lamang ay 3 beses ka na agad bumagsak sa ibabaw ng lona? Taong 2017, Hulyo at 30, nang dumayo ang Pinoy na si Mark John Yap sa bansang Japan para idepensa ang titulong OPBF title sa Bantamweight Division sa isang knockout artist ng bansang Japan na si Kentaro Masuda. Isang malaking hamon sa Pinoy ang naturang Hapon dahil sadyang napakadelikado ng kamao nito. Dahil sa tuwing nakakapatama ito sa Pinoy ay talaga namang iniinda ng ating pambato at halos gustong tapusin agad ng maaga ang laban. Ngunit dito mo makikita ang pusong mandirigma ng Pinoy dahil sa kabila ng pagbagsak nito sa maagang rounds ay muli agad itong bumabangon at walang takot na nakikipagsabayan sa Hapon na tila hindi alintana ang maaaring sapitin sa naturang laban. Pero dahil sa puso Pinoy ang nananalaytay, dito ay nananaig ang lagablab ng pagiging mandirigmang Pinoy ng tubong Cagayan de Oro, Misamis Oriental na si Mark John Yap. Narito at ating panoorin kung papaanong nalusutan ng Pinoy ang maladilubyong kamao ni Kentaro Masuda at mabaligtad ang naturang laban. Ngunit bago natin simulan yan ay kung maaris, paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa pagsisimula pa lamang ng kanilang bakbakan ay nakatikim kagad ng malutong na kana ng ating pambato na siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sa pagbangon ng ating kababayan ay tila nabigla ito sa lakas ng Hapon. Dahil sa kanyang pagbagsak ay hindi pa niya ito napaghandaan kung papaano niya haharapin ang Hapon. Kaya naman nasundan ulit ito ng pangalawang pagbagsak nang ma-corner ito sa lubid at paulanan ng mga suntok ng Hapon. Nagmistulang dilubyo ang Hapon para sa ating kababayan nang 2 beses na kaagad mapabagsak ang ating pambato sa unang rounds pa lamang. Ngunit hindi pa dyan natatapos dahil napabagsak ulit ang ating pambato sa ikatlong pagkakataon nang tamaan ulit ng isang malutong na kana ng ating pambato na siyang naging dahilan ng muling pagbagsak nito.
Maswerte naman na ilang segundo na lamang ang nalalabi at naisalba pa ng ating kababayan ang maladilubyong unang rounds at bumalik sa kanyang corner ang ating pambato na pasuray-suray. Sa ikalawang rounds ay patuloy pa rin na sumasalo ng suntok ang ating kababayan mula sa hapon. Ngunit tila parang may kung anong anting-anting na dala-dala ang ating pambato dahil sa angking tibay na kanyang ipinapamalas sa ibabaw ng lona sa kabila ng kanyang mga tinamo sa nakalipas na unang round. Sa ikatlong rounds ay bagamat marami ng tinatamong suntok ang ating pambato mula sa hapon, ay wala pa rin itong takot na makipagsabayan at pinapatunayan kung gaano ito katapang at kapursigidong manalo sa laban. Dito sa pang-apat na rounds ay tila napansin ng hapon na may angking lakas din ang ating kababayan dahil sa kanyang mga binitawang suntok sa nakaraang rounds. Kaya naman naglaylo muna ang hapon sa kanyang pag-atake at nabawasan ang kanyang mga ofensa habang ating kababayan ay patuloy pa rin ang kanyang pagpupursige para manalo sa labang ito. Sa pagkakataong ito ay kapwa nag-iingat ang parehong boksingero at tila nag-aantay na lamang ng parehong tiyempo dahil sa parehas nilang naramdaman ang kanilang mga suntok na para bang maagang matatapos kapag ito'y tumama ng maganda. Hanggang sa mas naunang nakakuha ng tiyempo ang ating pambato at nakatama ng isang malakas na suntok. Sa pagbangon ng hapon, ang ating kababayan ay tila isang mabangis na hayop na nakaamoy ng dugo dahil hindi na nito nilubayan ang kanyang kalaban hanggang sa ito'y humandusay sa lona. Nagawa pang ipanalo ng ating kababayan ang laban. Sa kabila ng 3 beses nitong pagbagsak sa unang rounds pa lamang, hindi ito ay pinatunayan niya kung gaano katibay ang mga dugong Pilipino at hindi basta-basta sumusuko sa anumang digmaan.
Isang bagitong Kubano ang inangasa ng ating pambatong si Mark John Yap. Baguhan pa lamang sa larangan ay meron na itong angas at walang takot sa kahit na sinong kalaban ang iharap. Maging ito man ay mas veterano sa kanya. Sino ba namang hindi tataas ang kumpiyansa sa sarili dahil sa kartada nitong 5 panalo ay lahat iyon ay puro knockout. Kabilang na dyan ang ating kababayang si Eduardo Macinto. At hindi pa ito nakakatikim ng talo. Kung titignan, ay ang pagiging veterano lamang ang kalamangan ng ating kababayan. Dahil bukod sa mas bata itong Kubano, ay mas malaki pa ito at mas mahaba ang mga galamay. At talaga namang may knockout power. Pero dahil may angking tibay itong ating kababayang si Mark John Yap, ay hindi niya ito napabagsak. Bagkus siya pa ang naiskura ng knockdown ng ating pambato. Narito at ating balikan ang bakbakang Mark John Yap versus Jadier Herrera na ginanap sa bansang Dubai noong February 26, 2022. Ngunit bago natin simulan yan, ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa pagbubukas pa lamang nitong unang rounds ay ating mapupuna ang kalamangan nitong Cuban boxer pagdating sa laki at haba ng mga galamay nito na nagbigay kaagad ng malaking problema sa ating kababayan dahil hirap itong makapasok ng opensa. Dito sa ikalawang rounds ay sinusubukan ng ating kababayan na pasukin ng depensa nitong Cuban boxer. Ngunit tila hindi pa makakalkula ng maayos ng ating kababayan ang kanyang distansya para makapasok ng kanyang mga suntok dahil napakaliksi rin umilag nitong pambato ng Cuba. Dahil sa husay na umilag nitong Cuban boxer at napakagandang depensa, ay kinakailangan ng isang magandang timing. Kaya naman isang magandang counter right straight ang binitawan ng ating kababayan na siya namang magandang tumama rin sa pambato ng Cuba. Dahil sa nakapatama ang ating pambato ng isang magandang counter, ay ito na ang madalas niyang sinesetup para makapasok ng isang magandang opensa. Dahil ang pagiging counter puncher ang tanging paraan para makapunto sa kalaban. Sa pagpasok ng ikalawang rounds ay nakapatama ulit ang ating pambato ng isang kaliwa. Ngunit sadyang matibay ang Cuban boxer dahil hindi nito ininda ang suntok ng ating pambato. Wow!
Sa pagkakataong ito ay kumpiyansang-kumpiyansa ang Cuban boxer na kayang-kaya niya mga atake ng ating kababayan at hinahamon pa niya ito na sumuntok lang ng sumuntok ang ating pambato. Sa pagpapatuloy ng laban ay tila nauubos na rin ang hangin ng ating kababayan sa kakahabol sa Cuban boxer. Bukod dyan ay masipag din bumato ng maraming suntok itong pambato ng Cuba. Ang ibang suntok ay kumukonekta at ang iba naman ay naiilagan pa ng ating kababayan. Dito sa round 8 ay nagbitaw ng right straight ang ating kababayan patungo sa katawan ng pambato ng Cuba na siyang nagpalhot dito. Bahagyang nadulas ang Cubano, ngunit may kumunektang suntok kaya naman binilangan ito ng referee. Sobrang hirap para sa ating kababayan na makakonekta ng suntok sa kagayang estilo nitong Cuban boxer. Ngunit ginagawa ng ating pambato ang lahat ng kanyang makakaya, makapuntos lang sa kanyang kalaban. Grabe ang determinasyon ng ating kababayang si Mark John Yap. Tila ubos na ang enerhiya nitong si Mark John Yap sa pagpasok ng round 10. Ngunit buong tapang par nitong hinaharap ang di hamak na mas malaking pambato ng Cuba.
Kapwa natapos ng parehong boksingero ang panghuling rounds. Ngunit sa kasamaang palad ay nabigong manalo ang ating kababayan dahil malinaw sa mga mata ng judges na nanalo ang pambato ng Cuba via unanimous decision. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.